Nagsisimula ang kwento nang nakikita natin ang ating pangunahing karakter na namimili sa grocery store, habang naririnig niya ang balita na noong mga nakaraang araw maraming kaso ng animal injuries ang nangyayari sa Z-City. Pinapaalalahanan ang mga mamamayan na manatili lamang sa kanilang mga bahay kapag gabi. Sinabi rin na ang mga kinauukulan daw ay nag-iimbestiga na sa kasalukuyang nangyayari sa kanilang lugar, kaya't inaanyayahan sila na huwag magpanik. Sa isip-isip naman ng ating bida, na wala naman sigurong masama sa pag-iipon ng delata dahil gusto ng kapatid niyang si Hanhan ang mga brand ng mga delata na ito, at patuloy na ibinabalita na dus-dusan na ng mga tao na ang nahawaan ng hindi malaman na virus sa X-City. Ang media ay patuloy nangangalap ng impormasyon tungkol dito at patuloy na magbibigay ng impormasyon sa mga mamamayan sa nangyayari sa kanilang lugar. Sinabi naman ng isang tsismosa na ang lolo sa Lee family na karaniwang malakas at nang nakaraan lang ay sinugod sa ospital ay agarang namatay. Inaakala naman ng isa pang tsismosa na baka ang dahilan kung bakit ito namatay ay dahil sa kumakalat na virus na influenza. At pinag-usapan naman nila na marami na ang namamatay sa virus na ito, ngunit wala pa ring nalalaman na sagot ang gobyerno para malutas ang influenza. Sabi pa ng isa na ang mundo sa panahon ngayon ay hindi na payapa. Habang nagchichismisan ng mga ito makikita naman natin ang ating bida na nakikinig lamang sa pinag-uusapan nila. At matapos iyon inilagay na ng ating bida ang kanyang mga napamili sa likod ng kanyang truck, at naghahanda ng umalis. Tinignan naman niya kung tama ba ang mga napamili niya na seeds, instant meals, frozen foods, meat, at iba pang araw-araw na kailangan nila pati na rin chichirya at delata. Napagtanto niya na kailangan niya na lang dagdagan ng gasol ang kanyang sasakyan at pwede na siyang umuwi pabalik sa kanyang bahay. Naisip niya na kailangan niyang bilasan ang pag-uwi upang mapagluto niya ang kapatid niya na si Hanhan, at kailangan niya pang asikasuhin ang USA na nahuli niya kaninang umaga. At umalis na nga siya sakay ng kanyang truck habang daladala ang mga groceries na pamili niya. Bigla namang mayroong tumawag sa ating bida at kinumusta siya nito. Tinanong naman ng babae kung napag-isipan na ba nito ang inaalok niya. Sabi ng babae na kaya niya siyang hanapan ng trabaho at taas noo pa rin siyang maharap ang mga tagalabas. Ngunit pinutol ng ating bida ang kanyang suhestyon, sinabi niya na hindi niya ipapadala sa ampunan si Hanhan. Galit na sabi naman ng babae na ni hindi man lang kadugo ng ating bida si Hanhan. Sinabi ng babae na kung may daladala siyang babae na yan ay huwag na lang nilang ituloy ang kanilang kasal. Pinagtanggol naman ng ating bida si Hanhan at isa daw itong mahalagang miyembro ng kanyang pamilya. Nanggagaliti naman ang kupal na syota ng ating bida, na bakit daw siya mag-aalaga ng anak kung wala naman siyang mapupurat. Sinabi rin ng babae na marami na siyang paakit ng tanggap sa ating bida. Kung hindi niya siseryosohin, maghiwalay na lamang daw sila, sabi ng kupal na babae. Huwag na lamang daw nilang ituloy ang kasal kung ganyan lang rin. Pagalit na sabi naman ng ating bida na pumapayag na silang dalawa ay maghiwalay. Nang hindi namamali ng ating bida na meron ng papalapit sa harapan ng kanyang sasakyan. At bigla-bigla ang sasakyan niya ay tumama sa isang hayop, at napamura ang ating bida dahil dito. Makikita naman ang talsak ng dugo ng hayop na kanyang nabangga. Pagtatakang sinabi ng bida na bakit papunta ang hayop na iyon direktang sa harapan niya, inisip niya kung aso ba ang kanyang nabangga. Ngunit hindi katagalan ay napag-isip-isip ng ating bida na ito ay hindi aso kundi isang kambing. At makikita na ang kambing ay tila parang isang zombie, dahil sa pula nitong mata at dugo sa kanyang katawan, ngunit ito ay nakakalakad pa rin ng diretsyo. Tumingin naman ang kambing sa ating bida ng may nanlilisik na mga matang kulay pula at duguan. Pagtatakang sabi naman ng ating bida na kung bakit buhay pa rin ang kambing kahit na nabangga niya na ito ng sasakyan niya. Naglakad naman palayo ang kambing matapos itong mabangga ng ating bida na parang walang nangyari, at pumunta na ang kambing pabalik sa gubat. At wala namang masabi ang ating bida sa mga nasasaksihan niya. Ipinawalang bahala na lamang ng ating bida ang nangyari at nagpatuloy ng umuwi sa bahay niya, at hindi katagalan ay nakarating na ang ating bida sa kanyang bahay at tinawag siya ng kanyang kapatid na si Hanhan habang binubuhat niya ang mga napamili niyang mga pagkain. Masayang saad naman ang kapatid niya na nagbalik na ang kanyang kuya habang ito ay papalapit sa kanya. Masayang tumatakbo naman ang kanyang kapatid na si Hanhan papunta sa kanyang kuya, at sinabihan naman ito ng ating bida na bagalan lang nito ang kanyang lakad. Namangha naman si Hanhan sa dami ng nanapamili ng kanyang kuya, at sinabihan niya ito na tutulungan niya siyang dalhin ito. At iniabot naman ng ating bida ang ilan sa mga napamili niya sa kanyang kapatid na si Hana. Tinawag naman niya ang kuya niya at ibinatid dito na natapos niya na lahat ng mga inuutos nito sa kanya.
Nalagyan na daw niya ng mga pagkain yung kainan ng baka at napalitan na din niya ng tubig, at diniligan na rin niya ang mga pananim, at nakangiti niyang sinabi na siya ay pagod na, kaya kailangan niya ng kumain ng luto ng kanyang kuya para gumanda ang kanyang pakiramdam. Sumang-ayon naman dito ang kanyang kuya at sinabi niya na magluluto siya ng ilang mga carrot at venison stew para sa mata ko nitong kapatid. Sumang-ayon naman dito ang kanyang nakababatang kapatid at patuloy na nag-usap ang dalawa habang naglalakad papasok ng kanilang bahay. Nang biglang nakita ni Hana ang isa nilang aso na si Xiaobai na kinakain ng mga pananim, at sinita ito ni Hana, at pinalo sa ulo. Habang naglalakad ang dalawa papunta sa kanilang bahay, makikita ang bakas ng mga paa nila sa bawat kanilang hakbang. Makikita ang isang baka na kumakain ng damo ng biglang. Namula at nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa ating bida, at hindi alintana dito ang damapo na langaw sa kanyang mata. Habang patapos ng magluto ang kuya niya sinabi ni Hana na kahit kailan ay hindi pa siya nakakita ng solar eclipse. Tinanong niya kung totoo ba na magiging itim ang langit kagaya ng gabi, at maririnig naman natin ang radyo na papalapit na ang pinakakamangha-mangha na eclipse ngayong century na ito. At nang pagkaatapos maluto ng kanyang kuya, agad-agad din silang kumain, at sinabi din ni Hana na hindi lang magaling maghahunting ang kuya niya kundi magaling din ito magluto. Sinabi naman ng ating bida ng eclipse ay hindi magiging gabi, magiging madilim lang ang araw, at sinabihan niya ito na suotin ang binigay niyang salamin para makita niya ang eclipse. Ang nagbabalita naman ay inanyayahan ang lahat na magbilang ng sabay-sabay para sa darating na solar eclipse pero. At biglang may tinuro si Hana na pinapatinggan niya sa kanyang kapatid. At makikita ang araw na unti-unting nagiging kulay itim mula sa kanilang bintana. Napatayo naman ang ating bida at napahampas sa lamesa nang makita niya ito. At patuloy pa rin ang pagbibilang ng nagbabalita, habang unti-unti nang nagiging madilim ang buong paligid. At dahil dito nagsisimula ng masira ang mga elektrisidad sa kanilang bahay. At tinanong naman ni Hana kung ano ang nangyayari at kung bakit sobrang lamig. At hindi naman mapakali ang aso at may nararamdaman na panganib kaya ito ay tumatahol. At tuluyan na ring huminto ang radyo na kanilang pinakikinggan nang matapos itong magbilang ng 10 hanggang 1. Itinuro naman ni Hana ang nakita niya sa labas ng bahay. Makikita rin na bumabagsak ang mga nyebe sa labas kahit na kanina lang ang panahon ay maaraw. Sinabi naman ng ating bida kay Hana na pumasok sa loob kasama ang mga aso at huwag lalabas. Titignan lang nila ni Xiaohei kung ano ang nangyari sa mga alaga nilang kambing. Napamura naman ang ating bida dahil sa papalit-palit na panahon, at tinanong niya ang kanyang alagang aso kung ayos lang ba ito. Habang nakikita naman ng bida ang sobrang lakas na nyebe at hangin at sinubayan pa ng kadiliman ng lugar, napakagat na lang ito ng kanyang labi sa inis. Makikita naman sa likod ng ating bida na may nakasunod ditong baka habang ito ay hindi niya napapansin, ang baka ay papalapit ng papalapit. At napansin naman niya na may kakaibang nangyayari sa araw. Ito ay katakatakang naging sobrang dilim. At bigla namang nakaramdam ng panganib ang kasama niyang aso. Habang siya ay naguguluhan pa rin sa mga nangyayari, ang mga halaman butiki at ang araw ay katakatakang nagbago. Tumahol naman ng malakas ang aso nung makita nito na mayroong anyong zombie na baka sa likod ng ating bida, at patuloy ito sa pagtahol. At habang naguguluhan pa rin sa mga nangyayari lumingon siya sa kanyang likuran at nakita ang baka na papalapit na sa kanya. Dali namang umiwas ang ating bida sa humahabol dito na baka, habang tinutulungan naman siya ng kanyang aso na si Xiaohei at kinakagat nito ang baka upang makatakas ang ating bida. Napahinto naman ang ating bida at nag-iisip kung anong pwede niyang gawin upang matakasan ang sitwasyong kanyang kinakaharap, at paglingon nito sa baka ay makikitang papalapit na ito sa kanya kaya dali-daling tumakbo ang ating bida, at hindi katagalan ay napaisip siya na mayroon pala siyang pana sa malapit, at hindi sa kalayuan nakita nga niya ito. Sa kabilang banda naman ang kanyang aso na si Xiaohei ay natatalo sa kanyang kalaban na bakang zombie, kaya't agad-agad na tinutukan ng ating bida ang baka upang mailigtas si Xiaohei, at sa hindi malamang dahilan merong sumulpot na parang sistema habang siya ay tinututukan ng pana ang baka, at salamat dito ay nataman niya ang baka na papalapit na sa kanya. Natuwa naman ang ating bida dahil ito ay tumama ako sa baka ngunit sa kasamaang palad ang baka ay hindi pa rin patay at ito ay nagsisimula na ulit na habulin ang ating bida. Sa pagkakataong ito mabilis na bumulusok ang baka papunta sa ating bida habang gulat na gulat pa rin ang ating bida dahil ito ay buhay pa din. Agad naman naghanap ang ating bida kung may natitira pa siyang arrow,
Agad naman na lumabas ang sistema sa kanyang harapan na nagsasabing wala na siyang bala na natitira at 3 ang nabubuhay sa kanyang paligid. Sinuwalang bahala naman ang ating bida at pagkabunot niya sa kanyang mga arrow ay napagtanto nito na tama ang sistema na siya ay wala ng bala, at hindi na nito na malayan siya ay naabutan na pala ng baka. Tumalsik naman ang ating bida papalayo pagkatapos itong tulakin ng baka. Habang pagod na siya ay sige naman ang paghila ng kanyang aso na si Xiaohei sa kanya, at napansin ang ating bida na may itinuturong lokasyon ng kanyang aso at hindi sa katagalan ay napagtanto niya na ang direksyon na tinuturo ng aso ay ang lugar kung nasaan ang kanyang kapatid, at agad-agad niyang naisip na hindi ligtas ang kanyang kapatid dahil ang mga hayop sa paligid niya ay nagiging zombie. Malaki ang tsansa na ang isa pa niyang aso ay mag-mutate din. Tama naman ang hinala ng ating bida dahil si Hanhan ay naiipit na sa sulok gawa ng kanyang asong si Xiaobai. Nagtataka naman si Hanhan kung ano ang nangyayari kay Xiaobai dahil ito ay nanlilisik ang mga mata at parang lalamunan siya ng buhay, at naging agresibo na nga si Xiaobai. Ang ating bida ay agad-agad na iniligtas si Hanhan mula sa kanyang nag-mutate na aso. Pinagaan naman ang ating bida ang loob ni Hanhan at sinabing ilalabas niya ng buhay si Hanhan sa lugar ngayon. Ngunit nag-aalala naman si Hanhan sa kanyang alaga na si Xiaobai kung ano ang nangyari dito at ito ay biglang nag-mutate. Pinaalam naman ang ating bida na si Xiaobai ay delikado ng lapitan ngayon at sinabi rin niya na makinig lang siya sa kanyang kuya at makakalabas din sila ng buhay sa lugar na ito. Sumang-ayon din naman dito ang kanyang kapatid. Habang tumatakas pa rin sa baka ang ating bida ay nakahanap ng isang lugar na ligtas para sa kanyang kapatid na si Hanhan. Dali-dali namang binitbit ng ating bida ang kanyang kapatid na si Hanhan sa ligtas na lugar na kanyang nakita. Habang papunta na sila ay makikita naman ang baka na pasunod sa kanila. At sumulpot na naman bigla sa harapan niya ang sistema na nag-iindika na siya ay wala nang natitirang bala at mayroong 4 na nabubuhay sa kung nasaan siya. Wala namang kaalam-alam ang ating bida sa mga nangyayari at sa sistema na biglang lumalabas sa kanyang harapan, basta ang alam niya ay kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid na si Hanhan, kaya dali-dali naman itong ipinasok sa loob si Hanhan, at sinabi nito na kahit na anong mangyari ay huwag lalabas, kailangan lang nitong maniwala sa kanyang kuya, at lumabas naman ang system na nagsasabing wala ng bala ang kanyang pana at makikita na naging 5 na ang nabubuhay sa kanyang paligid dahil ang isa pa niyang aso na si Xiaobai ay papasugod na sa kanya. At agad namang sinakmal nito ang ating bida, nang makalayo na ay makikitang nanghihina ang ating bida sa pagsakmal ni Xiaobai na naging isa ng zombie. Nag-aalala namang tinawag ni Hanhan ang kanyang kuya kung ano na ang nangyayari sa labas, at tinulungan naman ni Xiaohei ang ating bida at hinarang si Xiaobai upang makatakas ang ating bida. Pinuri naman ito ng ating bida dahil naharangan niya ang humahabol sa kanya na aso. Sinabihan naman ng ating bida na kumapit lang si Xiaohei at tatapusin niya lamang ang baka pagkatapos ay tutulungan niya na ito. Dinala naman niya ang baka papalayo at kinuha nito ang palakol sa kanyang farm. Huminto naman ang ating bida at inaabangan ng baka. Umiwas naman ang ating bida upang bumangga ito sa puno. Naipit naman ang sungay ng baka sa puno dahil sa pagkakaumpog nito dito. Habang hindi makagalawang baka, nag-aadya naman na papalakulin na ng ating bida ang baka. Ngunit bigla-bigla naman siyang sinakmal ng asong si Xiaobai. Nag-alala naman ang ating bida kung nasaan na si Xiaohei dahil ito ang humaharang kay Xiaobai. Napaisip ito kung namatay na ba si Xiaohei. Habang nag-iisip ang ating bida, hindi niya namalayang pati ang toro ay tinusok na ang kanyang tagiliran ng sungay nito habang nakasakmal pa rin sa leeg niya si Xiaobai. Sinasabi naman ng ating bida tumigil na ang sistema dahil naiirita na nga ito sa ingay ng sistema. Nagtataka naman ang ating bida kung saan ang gagaling ang tunog na kanyang naririnig. Habang sinasad naman ng sistema na ang apocalypse survival game ay magsisimula na, habang sinasabi naman niya sa kanyang sarili na huwag matutulog dahil inaantay pa siya ni Hanhan na makabalik, habang nagtataka pa rin kung bakit maingay hiniling ni Li Tianran sa kung anuman ang nasa harapan niya na pigilan ang 2 hayop sa pagpatay sa kanya. Habang tusok-tusok pa rin siya ng sungay ng baka at kagat-kagat naman ang leeg nito ng aso, sinabihan niya itong 2 na bitawan siya at hayaang mabuhay si Hanhan. Makikita naman ng sistema na tagumpay na naisakatuparan at ito ay magsisimula na. Tuluyan nang ang nakasatuparan ng sistema at ang kasalukuyang manlalaro ay si Li Tianran ang ating bida at sinasabi rin ng sistema na ang tirahan ng ating bida ay kasalukuyang nasa level 1 at ito ay nasa hindi magandang estado habang ang ating bida ay tila nahuhulog sa isang napakalalim na tubig. Nang dahil ang tirahan ng ating bida ay nasa level 1, siya ay makakatanggap ng gantimpala na Eye of Truth at ang kasalukuyang level ng ating bida ay Class B. Sinasabi rin ng sistema na ang kailangan bunuan ng ating bida na puntos ay 8 million points. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang mga nakikita dahil ang paligid niya ay katakatakang naging sobrang liwanag.
Habang patuloy pa rin na lumalabas ang mga notifications ng sistema, naguguluhan ng ating bida na tinanong kung paanong siya ay buhay pa din dahil maalala na siya ay tusok-tusok ng sungay ng baka at kagat-kagat naman ng aso ngunit siya ay katakatakang buhay pa din sa kabila ng mga pangyayari pang tinignan niya ang kanyang katawan nakita niyang siya ay may bukas pa ng mga dugo at wasak-wasak ang kanyang damit kaya't napagtanto niya na totoo ang lahat ng nangyari. Nagtataka rin siya na kung bakit ang lahat ng mga sugat niya ay gumaling na habang nag-aaral naman siya kung nasaan ang baka at si Xiao Bai. Naalala naman ng ating bida kung ano ang mga nangyari bago siya mawalan ng malay, makikita na habang siya ay tusok ng sungay at kagat-kagat sa leeg, at paglingon niya sa baka ay gulat na gulat ito nang makita niyang putol na ang ulo nito isinaad din niya na ito ay hindi kapanipaniwala dahil walang normal na tao ang kayang gawin yun sa isang baka. Naging palaisipan naman sa ating bida kung ano ang mga nangyari matapos nang siya ay mawalan ng malay, at hindi katagalan ipinakita ng sistema kung ano ang mga nangyari matapos nang siya ay mawalan ng malay, makikita na ang ating bida ay tila sinaniban ng sistema at ito ay nagkaroon ng parang nanlilisik na mga mata. Binabati naman ang ating bida na kasutuparan na ang Apocalypse Survival Game at ang kanyang player status ay aktibo na. Matapos ma-activate ang player status ang ating bida ay sinapak ang aso na kumakagat sa kanyang leeg, at ang ating bida ay katakatakang naging sobrang lakas ng ang aso ay lumipad matapos niyang sapakin, at sa kabilang kamay naman ng ating bida hawak-hawak ang palakol ay agad niyang tinutol ang ulo ng baka. Ang ating bida ay tila nasa ilalim ng berserk mode nang walang awa niyang pinagpapatay ang baka at ang aso, habang sugatan pa rin ang ating bida. Hindi pa rin ito tumigil at sinugod muli ang baka upang ito ay dadteran ng kanyang palakol. Isang napakaliwanag na ilaw naman ang naging rason ng pagbalik ng ating bida sa kasalukuyan at natapos ng ipaliwanag ng sistema kung ano ang nangyari nung siya ay nawalan ng malay. Sumisigaw naman ang ating bida ng dahil sa mga napakaraming impormasyon na patuloy na pumapasok sa kanyang utak, at ang ating bida ay kasalukuyan napapagod at hinahabol ang kanyang hininga dahil sa mga nangyayari. At nabagtanto ng ating bida na siya ay namatay na ng isang beses ngunit siya buhay pa rin ng dahil sa sistema dahil ang kanyang mga sugat ay gumaling na at ang kanyang mapaninirang kakayahan. Inakala naman ng ating bida na ang pinagmulan ng lahat ng ito ay dahil sa tinatawag na system. Habang patuloy naman na lumalabas ang mga notifications ng system ang ating bida ay naisip ng sistema ay parang sa isang laro. Ipinaalam naman ng sistema na naisakatuparan na ang laro at ang kanyang tirahan ay tuluyan ng naging konektado sa ating bida at ang wall points daw ay activated na. Binigyan naman ng ating bida ng mga gantimpala dahil siya ay isang beginner sa laro at sinabi ng sistema na buksan ang player ang reward. Nagtataka naman ang ating bida kung ano ang mga nangyayari at lumalabas sa kanyang harapan gawa ng sistema. At nagulat ang ating bida dahil ang mga impormasyon na sinabi niyang sistema ay direktang napupunta sa kanyang utak. Isinaad din dito na ang unang round ng Destruction Season ay nagsimula na mayroon na lamang 3 araw bago ang susunod na Destruction Season, magkakaroon ng mga natural disasters at sinabi ng sistema na ang kanyang tirahan ay ang kanyang nag-iisang makakapitan sa mga panahong ito. Binigyan naman ang ating bida ng misyon galing sa system na sinasabing siya ay kailangan makasurvive sa Destruction Season at kailangan niyang patatagin ang kanyang tirahan sa abot ng kanyang makakaya. At napagtanto naman ang ating bida na kung ito ay ang first round hindi malabong meron pang mga susunod at ito pa lamang ang simula. Kung sa unang round ay nakontamina ang mga lupa at mga halaman na kinakapitan ng mga tao para mabuhay, napatanong siya kung ano pa kaya ang pwedeng mangyari sa second round. Naalala naman ng ating bida na base sa sistema sinasabing ang baka at si Xiao Bai ay sidenting nag-mutate ng dahil sa pagkain ng mga nakontamina na halaman. Maalala rin na kumain si Xiao Bai ng nakontamina na halaman sa farm ng ating bida at ito ay pinigilan ni Han Han ngunit huli na, at ang baka naman ay maaalalang kumakain ng damo galing sa farm. Mabalik sa kwento, ipinaliwanag naman ng ating bida na matapos ang mutation ang katawan ng mga nag-mutate ay katakatakang lumalakas at tila ay nawawalan ng control sa kanilang mga sarili. Napag-isip-isip ng ating bida na kailangan muna niyang ilagay si Xiao Bai sa cage upang hindi ito makasakit ng kahit na sino. Matapos ayusin ng ating bida ang lahat na pag-isip-isip niya na kailangan niyang balikan Han upang tignan kung ito ay nasa mabuti pa ring kalagayan, habang hinahanap niya si Han Han at binuksan niya ang ilaw nalaman niya na hindi pa rin pala naaayos ang mga koneksyon ng elektrisidad, ngunit ito ay hindi masyadong problema dahil sa diesel generator. Nagtataka naman siya kung nasaan na si Hanan dahil wala siyang marinig na kahit na anong galaw o kaluskos, at di sa kalayuan ay nakita niya ang paa ni Han Han. Dali-dali namang pumunta ang ating bida at nag-aalala kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid dahil ito ay nakahiga at nakapikit.
Ngunit di katagalog ay sinabi ng sistema na si Hanhan ay natutulog lamang. Nakahinga naman ng maluwag ang ating bida dahil sa paalala na ito ng sistema, at habang hawak-hawak ng ating bida siya na nito ay nagising at unti-unting ulat ang kanyang mata, nalaman niya na kuya pala niya ang gumigising sa kanya. Tinanong naman ni Li Tianran kung bakit dito natulog si Hanhan imbis na ay latag niya ang kama. Isinaad ni Hanhan na siya ay nagiging masunurin lamang at hinahantay ang kanyang kuya sa ibaba. Tapos nagulat si Hanhan nang may makita siyang sobrang laking puting liwanag at hindi niya naintindihan kung ano ang mga sumunod na nangyari at tinanong rin ni Hanhan kung maayos lang ba ang kalagayan ng kanyang kuya. Sinigurado naman niya na walang kailangan ipag-alala ang kanyang kapatid dahil ang lahat ng bagay ay naayos na niya, ngunit tinanong niya Han kung nasaan na ba si Xiaobai at kung ano ang nangyari dito. Ipinaliwanag ng ating bida na si Xiaobai ay kasalukuyang injured at hindi muna makikita ni Hanhan sa kasalukuyan. Sinabi ni Li Tianran na matulog lang muna dito si Hanhan at meron pang gagawin ang pa siyang gagawin at sumangayon naman dito si Hanhan, at habang natutulog si Hanhan ang ating bida ay umalis. Naisip naman ang ating bida na ngayon na wala ng mutant animal sa kanyang paligid, ngayon ay magpo-focus na lang muna siya sa pagintindi kung ano ang nangyayari sa sistema at napaisip siya kung ang system ba at ang online games na nilalaro niya ay magkaiba. At napagtanto niya na ang beginner's bonus ay parang katulad sa nang nilalaro na online games. Nadismaya naman ang ating bida dahil hindi gaanong kagandahan ang mga lumabas sa beginner's bonus at umasa ang ating bida na magkakaroon siya ng isang super skill o weapon. Kaya makakapag-start lang siya matapos niyang makalakam ng 999 points. Nakakita naman ng isang question mark ang ating bida at pinindot niya ito sa pag-aakalang kung ano ang ibig sabihin nito. At isinaad dito na ang ginagamit na pera sa system ay points na siyang pwedeng gamitin upang makabili ng mga items sa system. At nagkaroon naman siya ng interes sa isang halaman na pwedeng itanim sa nakontamina na lupa. Ngunit dahil nga makapangyarihan ang seed na ito, normal lang na ang ganitong seed ay mahal, ngunit dahil ang ating bida ay kasalukuyang beginner siya ay wala pang sapat na puntos para makabili nito. Ngayong bawal nang magtanim, ang pwede na lang niyang gamitin ay ang mga nakatambak na pagkain. Lahat ng mga nagkaroon ng direct contact sa lupa ay nakontamina na sa maraming paraan. Ngayon na ang elektrisidad at ang network ay hindi pa rin bumabalik, inaasahan ng ating bida na matatagal ang bago ito maayos dahil ang lugar sa labas ay hindi pa stable. Napag-isip-isip naman ng ating bida ang mga nangyari sa kanya at nagdesisyon siya na ang mga nangyayaring ito ay kailangan ng mainto, at gagamitin niya ang kahit na anong paraan upang mapigilan ang pagkalap ng mga ganitong pangyayari upang hindi na mangyari sa iba. Nagpunta naman ang ating bida sa tagwan niya ng mga baril at kumuha ng ilan dito para sa paghahanda sa nalalapit na pagsugod ng mga hayop sa kanyang lugar. Nag-iwan din ng telepono ang ating bida sa tabi ng kanyang kapatid na si Hanhan upang kung may masama ang mangyari ay matatawagan niya agad ito, at lumabas na nga ang ating bida sa base. Habang nakasakay sa kanyang kotse, ang mga ibon na lumilipad sa kanyang taas ay makikitang naging isa na ring mutant. At ang iba pang mga hayop na naging mutant na ay papalapit ng papalapit sa ating bida, kaya't inilabas na niya ang kanyang baril upang maghanda sa nalalapit niyang pakikipagbakbakan sa mga mutant animals. Nagulat naman ang ating bida nang may makita siyang sasakyan sa kanyang likuran at pinapaputukan siya. Bakit hindi katagalan ito ay hinaranggan ng kanyang daanan, at makikita na malapit nang silang magkabungwan.